Dapat ready na tayo para sa 2026. Ikaw, paring Dax, ready ka na? Oo, ready na ako. Ikaw, ready ka na? Oo! Ready na ako. Ikaw, ready ka na ba? Ready na! Kayo. Ready na kayo? Ha? Ready na ba kayo? Ha? Okay, Pit Stop Pilipinas. Paring Chad at si paring Dax nandito. Simulan na natin ang paghahanda para sa 2026. Unahin natin, paring Dax, yung size muna ng mga kotse. Okay, yung mga basic muna, pag-aralan natin. Sige, anong meron ka para sa atin, paring Dax? Ngayong 2026 season ng Formula 1 car, magiging mas maliit ang mga kotse. Hindi naman ganun ka-significant, pero mas maliit siya kaysa sa mga current ground effect cars. So mas maliit ngayon, di ba? I-check natin yung mismong size, yung haba, yung kapal, from front to back, tapos from Yes. side to side. Dahil pag-uusapan natin na ang size ng mga Formula 1 cars sa 2026 season, para meron tayong konting reference, nilabas ko ulit yung kotse ni Mang Max. Dito ulit siya. Yan ang sinasabi ko. Yung mga nanonood, huwag kayong magtatanong kung magkano to. Kasi pag nalaman ng asawa ko kung magkano to, ipapakain sa akin to. Okay? Oh, huwag kayong magtanong ha. Basta, pag-aralan natin gamit yung model ni paring Dax. Okay, so simulan natin sa car width. Kung gaano kalapad ang kotse Yan. from dito sa right tire till dito sa left tire. Ngayong 2026 season, nabawasan ng maliit lang, kasing kapal lang ng smartphones nyo, ng mga cellphones nyo. So parang mga ganyan. Lapad. From 200 centimeters, 2 metro, magiging 190 centimeters siya. So parang ganyan. Mga ganyan lang. Parang cellphone lang. Oh, okay. Yung mababawas sa 2026 season. Okay, mas manipis ngayon yung mga kotse, paring Dax, tama ba? Mas manipis, yes. Ano pwedeng maging epekto nito? Kung mas manipis yung mga kotse, mas maganda ba yun para sa ating mga fans? Mas magandang panoorin sa karera kasi mas manipis yung kotse, mas konti yung magiging air turbulence sa likod. Ibig sabihin, mas konti yung dirty air na nagagawa sa likod ng mga Formula 1 cars. Pwedeng mas hindi mahirapan mag-overtake yung mga nasa likod. Exactly, yes, correct. Yun ang gusto natin. Mas maraming overtaken na magaganap, di ba? Hopefully, kasi hindi pa natin nakikita yung mga paces ng mga kotse. Wala pa tayo sa mga testing. Pangalawa, yung haba. Pag-usapan natin yung haba ng kotse. Dito magsisimula tayo sa mga wheelbase. Ito yung tinatawag na front wheelbase. Ito yung rear wheelbase. Ayan, dito sinusukat yung haba. Hindi yan sinusukat sa tip ng front wing, hindi yan sinusukat sa tip ng rear wing. Hindi dulo sa dulo. Hindi. Wheelbase yung sinusukat nila. Oh, okay. From So, here, gulong sa gulong. hanggang dito. Yes, correct. Last year, meron tayong 360 centimeters na wheelbase from here to here. Ngayong taon, nabawasan siya to 340 centimeters. Parang ruler yung mababawas na haba. Uy, ganun kalaki ang inigsi ng mga kotse. Yes. Yeah, mas maikse, mas manipis. So parang Dax, so pinaliit nga nila yung mga kotse. So safe to say, obviously, syempre, mas gagaan yun. Tama ba? Yes, mas gagaan. Hindi lang dahil sa nabawasan yung mga aerodynamic parts. Ang isa sa malaking nabawasan niya dito is yung engine. Especially dun sa battery na part. Ang galing naman nila paring Dax. Paano nila nagawa yun? Mas malalaki na yung battery at yung electric capacity ng kotse. Pero mas magaan pa rin, ano? Yes. Ang galing. Dun nakakabilib at parang patunay na ang F1 talaga ay yung pinnacle ng motorsport, pinnacle ng high technology Yes. ng motorsports. I think ang mababawas na weight is around 30 kilograms. Kasing bigat siya ng isang malaking aso. Ang Labrador. Mga tipong Labrador, tipong Golden Retriever. Mabigat yun ah. Yung anak ko nga nangangalay na ako. 10 kilograms pa lang nangangalay na ako. Parang Dax, may tanong ako. Parang parang may gustong gawin ng FIA dito. Pinaigsi nila, pinanipis, tsaka pinagaan yung mga kotse. Ano sa tingin mo ang purpose nila dito? I think yung pinaka-purpose nila kung bakit ginawa nila yon yung ganun mga changes sa 2026 season is number one, para mas madaling mag-change ng
direction yung mga Formula 1 cars. Mas magiging agile, mas madaling lumiko sa mga corners yung mga kotse. Hindi na siya parang limousine. Okay, ang goal nila is parang gawin siyang mga go-karts na mas mabilis yung galaw sa loob ng racetrack. So bale, mas maraming aksyon. Parang yun ang pinatutunguhan ng F1, ano? Gusto nila mas ma-aksyon yung mga karera, hindi na masyadong parada yung mga street circuit. Yeah, kasi kung mas maliit yung profile ng kotse mo, ang magagawang dirty air niya, mas konti na rin lang. So tama ka kanina, yung sinabi mong mas madaling mag-overtake yung mga kotse na nasa likod kasi hindi na sila masyadong naapektuhan ng dirty air, especially sa mga corners. Diba usually dati reklamo ng mga driver sa likod yan dahil dun sa very turbulent na hangin, hindi sila makaungos talaga dun sa mga nasa harap. Minsan hirap diba? Dahil ang lakas ng dirty air. Yes. So ngayon, sana hindi lang sa mga straights, pati na rin siguro sa mga ibang mga corners na hindi usual yung overtaking, baka makakita tayo ng mga overtaking maneuvers sa mga yan. Nice! Woo! Exciting yan. Yung pareng Dax, balita ko yung ilalim ng kotse, binago din Ano mga pagbabago sa floor ba yun, sa ilalim ng kotse? Kasi yung mga Formula 1 cars, meron silang tinatawag na ground effect. Nagagawa yan dahil sa mga grooves. Kita mo to? Yung mga grooves na yan. Dyan nadali yung dalawang McLaren yung ilalim na yan, no? Ito yung plank. Ito yung wooden plank. Kasi may mga grooves dito dumadaan yung hangin papunta sa rear diffuser, sa double diffuser dito. Para mas dumikit yung kotse sa mga corners. Very high downforce yung mga ground effect na mga kotse. Ngayon, dahil flat na to ngayong 2026 season, wala na yung mga grooves na yan. Anong epekto nun, parang Dax? Tinanggal nila? Ang magiging epekto nun, less downforce. Kasi if you're a driver and you know that your car has a very high downforce through the corners, magtitiwala ka sa kotse. So gawin mo lang yung move mo kung paano ka mag-corner, your car will make sure that it will stick on the tarmac. Okay. So ngayon, mas flat na siya, hindi na ganun kalakas yung downforce. Ibig sabihin, kailangan ng driver ng extra skill para makapag-corner. So medyo pinahirapan nila ng konti. So dati, pag lumiliko ka, kapit na kapit sa kalsada yung kotse mo. So medyo hindi ka mag-worry kung driver ka. Kahit napakabilis na ito, i-late break ko to, iliko ko, hindi ako lilipad. Ngayon, mas may chance ang lumipad kasi hindi nakapit yung mga kotse. Yes, correct. So there is a bigger chance for the current Formula 1 cars sa 2026 na mag-slide sila sa mga corners. Uy, chaotic! Nakakamoy ako ng chaos nito, parang Dax. Binigay nila sa driver ulit kung paano mag-corner, kung paano mag-take ng mga sharp corners and then yung mga wide corners. Parang binalik tayo sa late 90s hanggang early 2000 eras na mga kotse. Medyo binawasan yung mga assistive devices para kayo na bahala dyan. Galingan nyo naman. Masyado nang maganda yung mga kotse nyo Ngayon, ire-require naman namin kayo ulit para gumaling lalo sa pagdadrive nyo. Franco Colapinto, practice ka na mag-drift. Oh no! Patay tayo, Franco. Salpok na naman tayo niya. Yung gulong, may nagbago ba? Ganun pa rin ba kalaki yung mga gulong nila? Meron din. Pinanipis ulit nila yung mga gulong ngayon. Talaga? Ilabas ulit natin yung model. Ilabas natin. Ayan, ito. Ayan. So, yung gulong, kasing laki pa rin siya. 18-inch wheel pa rin yung. Pero, dito, sa front tire, gadaliri yung babawasan nila na nipis. Ay, ninipisan din nila? Dinipisan nila yung front tires. And then, yung rear tires, parang yung strap ng mga backpack nyo, ganun yung ibabawas nila. Mas makapal ang bawas sa likod. Mas makapal ang bawas sa likod. Pero teka, parang Dax, normally ba mas makapal talaga yung rear tires kaysa sa front tires? Yes, correct. Okay. So it makes sense. Ngayon, pati yung gulong, mas maninipis na yung mga gulong nila. Anong epekto nito sa grip or kung saan man? Meron, of course. Liliit na yung rolling resistance. Since na mas maliit yung surface area, mas madaling paikutin yung gulong. Mababawasan yung friction, yung surface area na may contact dun sa tarmac. Pangalawa is
less drag siya sa straights. So mas bibilis ang konti yung kotse kasi mas maliit na yung surface na bumabangga sa hangin. Okay, nice. So isipin natin, kung truck na napakalapad, mas malaki ang resistance nun. Ikumpara mo sa bisikleta na manipis, mas kaya niyang butasin yung air pag mas manipis. So ganun din sa mga gulong, mas makapal, mas malaki ang resistance, mas manipis, mas maliit din ang resistance. So pwede tayong umasa na mas bibilis yung mga kotse natin ngayong 2026 para Dax? Yun ang purpose ng FIA kung bakit pinanipis nila yung Formula 1 car mismo, pinaikli, tinanggal yung Venturi tunnel sa ilalim, and then pinanipis nila yung gulong. They want the Formula 1 cars na mas maging agile, mas less yung resistance niya sa hangin, yung tinatawag nating drag, mas bawas yung dirty air, yung tinatawag nating air turbulence sa likod. Hopefully, mas bibilis yung mga kotse, mas ma-action, mas maraming overtaken. At least parang nakikita natin na may goal ang Formula 1 na mas pasayahin, mas gawing mas masarap panuorin ang mga karera. Nagkaroon tayo ng episode dati, Dax, di ba, nagbabay tayo sa DRS. Officially, tanggal na yung DRS pero may binago ang F1. Hindi naman porke nawala yung DRS, hindi na bibilis yung mga F1 sa straights. Hindi naman papayag ang F1 nun. In terms of speed and aerodynamics, parang Dax, ano mga pagbabago na ginawa ngayong 2026? Napaka-complex ang pinalit nila sa DRS ngayong 2026. Base sa mga napag-usapan natin about sa mga changes sa aerodynamic parts, ang 2026 Formula 1 cars, less aerodynamic siya. Meaning, mas mababa yung downforce. I think approximately 30% less. Wow. And sa drag naman, yung resistance ng hangin, mababawasan siya ng around 55% na drag. So, napakalaki yun. Grabe. Sige, so pag-usapan natin, para mabawasan nila ng ganun, anong mga parts ng kotse yung binago nila para magbago yung aerodynamic systems ng mga F1 cars? Unang-una, yung front wing narrower dito, sa part na to. Okay. And then, dito sa plate ng front wing, mas makakakita ka ng aerodynamic part dito. Parang may extra wing pa siya dito. Oh. Yun ang ginawa nila. Oh, okay. Okay? So ganun din sa rear wings. So, binawasan nila yung profile nito. Of course, yung gulong mas manipis, both front tires and then rear tires. Mas manipis siya. Talagang mababawasan significantly yung drag. Bukang bibig ngayon araw-araw ka na naririnig simula nung nag-end yung 2025 season, matatanggal yung DRS. Yung salitang active aero. Active aero. Paulit-ulit ko naririnig yan. Parang Dax, liwanagan mo naman kami. Ano ba yung active aero na yan? Ang active aero, yung mga parts ng wings na to, both front and then yung rear wings, gagalaw na siya. May mga section ng track na bababa yung front wing dito, tapos yung rear wing sabayan. So, less drag, less air resistance, mas bibilis ang kotse sa straights. So, pagdating naman sa mga corners, tataas ulit yan. Both front and then yung rear wing para mas magkaroon ng higher downforce. More grip. So, ang nagbago ngayon, dati, ang front wing, steady lang yan, hindi gumagalaw yan. Except yung rear wing, di ba? Yung DRS. Oo, DRS, di ba? So, yung front wing, hindi gumagalaw dati. Ngayon, gagalaw na rin siya, parang DRS dati. Yes, No? parang DRS na. Oh, wow! Okay, so, kahit nawala na yung DRS, tignan natin to mga fellow F1 fans yung harap na wing, mag-open and close na din siya. Sa simula, nakataas siyang ganun, di ba? So, ibig sabihin, malakas ang downforce nun kasi nakataas, di ba? Parehong nakataas yung rear at saka yung front. Ang taas ng downforce niyan. Tapos, pag nasa straights, pwede nang igalaw. Pag nag-flat na yung dalawang yan, so parang dalawang DRS, lalong bibilis sa straights din. Mas lalong bibilis sa... So yun ang active aero. So ang tanong ko dyan, parang Dax, active aero yan, di ba? Kailan mo magagamit yan? This is the tricky part sa active aero. Sa simula ng karera, naka-straight ba siya o nakataas? Nakataas siya, naka-high downforce setting. Okay. So ang default niya, high downforce. So kailan siya mag-activate? Sa straights lang. And, Tapos, sa corners, kusang magha-high downforce ulit?
Yes. Pag tumapak na yung driver sa brake, tataas ulit yun. Kasi hindi ka pwedeng naka-low down force sa mga corners. Pinagbawal ng FIA na i-activate yung active aero sa mga parts ng truck that requires high down force. Kasi kung hindi, para kang si Jack Doohan sa Japan noon. Dun sa curve, nag-DRS siya. Yun, tuloy-tuloy siya dun sa wall. Lumipad si Duhan. Pati karir niya, lumipad na rin. Pag late ka nag-brake, late din mag-activate yung high downforce. Yeah, most probably, ganun. Wow. Medyo tricky yun ha. Siyempre may mga late breakers Tricky tayo yan, dyan, di ba? Oo. Pa-corner na, hindi ka pa umaapak. Mag-high downforce ba o naka-low downforce pa rin, di ba? Kasi hindi ka umaapak eh. So dito mo maretest kung gaano katapang yung mga drivers. Kung gaano sila ka-willing mag-take ng risk. Oo nga. Di ba? Sa mga corners na yon. Naririnig ko nung end ng 2025, manual override mode or MOM. Mom, anong nangyari doon? Meron pa ba yun? Binago nila para lang talagang maging consistent yung mga terminologies na gagamitin ng mga commentators, gagamitin ng mga race engineers, ng drivers, and even yung mga fans. Instead na yung MOM, yung manual override mode, ginawa na nilang overtaking mode, boost mode, and then yung recharge mode para hindi masyadong confusing. So yung manual override mode, yun yung una nilang pangalan nung mga nagsisimula pa lang sila. Tapos ngayon, binago na nila, ginawa nilang mas user-friendly or fan-friendly yung mga pangalan. So imbis na manual override mode, na very technical, ngayon ginawa na nilang overtake mode. O nga naman, mas malinaw, mas madaling intindihin para sa ating mga masa. Diba? Correct. So kapag sinabi ng race engineer, okay, you are now clear for overtake mode, alam na ng mga fans yun, mag-overtake na si Lando, si Pax. Mas gusto ko yan. Mas bagay sa aming mga tambay yan eh. Overtake na. Overtake na! Kasi pag sinabi mong manual override mode, ano yan? Sa mga engine configurations or yung tinatawag nating engine modes, meron tayong boost, meron tayong attack or overtake, and then meron tayong recharge. Yung boost is when the engine gives you extra battery power. So besides dun sa internal combustion engine mo, kapag pinindot mo yung boost, tapos bibilis yung kotse. Meaning, gumagamit ka ng extra battery power. Okay? So pwede mo tong gamitin kahit saan. So wala siyang detection zone. Pwede mo siyang gamitin kahit saan. Wala. Pwede mo siyang gamitin pag o-overtake ka, pwede mo rin siyang gamitin pag may sumusunod sa'yo na gusto mong iwan. Yes, to defend. Yes. To defend. Bago yan. Pero, ang disadvantage, kasi nga, 50-50 na yung contribution ng internal combustion engine mo, pati na rin yung battery power. So, kapag naggamit ka ng boost ng extra battery power, mababawasan yung contribution ng battery. Mas babagal ka. And then you need to recharge. Kapag nagde-defend ka and then you use the boost, talo ka doon. Kasi sa susunod na mga corners, mauungusan ka na. Kasi mas konti na lang yung battery power mo, mas konti yung output ng engine mo nun. Mas babagal ka in a way. So dagdag na naman yan sa diskarte ng mga drivers, taka ng mga race engineers, kung paano nila ibabudget yung boost nila, kung saang parte ng karera dapat gamitin. Parang kunyari, nangunguna ka, tapos last lap na, baka smart nang gamitin yung boost mo. Kasi hindi mo naman nagagamitin yan pagkatapos ng karera, di ba? So pwede mo nang gamitin or pwede rin. Pag humahabol ka na, last chance mo na para makahabol. Go na, gamitin mo na. So, iba-ibang strategy ang pwedeng paggamitan yung boost na yan. Depende na sa mga driver at sa mga teams yan, ano? Wow! And then, you have to remember also, kapag gagamit ka ng boost, kailangan nasa straight ka para mag-activate din yung active aero mo. So, extra pace na naman yon. So, ganun pala yung boost, no? Parang Dax. Yung overtake mode, anong pinagkaiba nun? Sa overtake mode, kailangan ma-fulfill mo yung mga conditions para magamit mo yung overtake mode. Unang-una, meron ka bang sapat na battery? Yung tinatawag nilang SOC, yung state of charge. Kailangan enough yung battery power mo. Pangalawa is kung nasa correct na speed window ka, meaning nasa straight ka, or sa mga zones na advisable na mag-overtake. And then, ma-activate mo ba dyan yung active aero mo?
Okay. So may mga requirements pala tong overtake na to, no? Naalala mo parang Dax nung mga panahon ng DRS, nung lumang panahon. Yeah. Dapat within 1 second, nung hinahabol mo. Meron pa bang ganun ngayon? Yes, correct. Basta ma-meet mo lang yung mga conditions ng overtaking mode. And then wala na ring mga zone. Wala na rin mga, yung tulad dati, di ba? May mga DRS zones. Yes. Dito sa overtaking mode ng engine, kahit saan mo siya pwedeng gamitin. Hindi naman kahit saan, basta ma-meet mo lang yung conditions na yon. So most probably, sa mga straights mo siya magagawa. Kasi doon, most likely, mamimit mo yung 4 na conditions na yon. Agree ako dyan. Malamang sa straights din yan kasi isa sa mga requirements na binanggit mo is kailangan naka-low downforce yung active aero mo di ba? And I think malaki yung magiging role dito ng mga race engineers kasi they can also advise na you have to wait first, you're still recharging, and then kapag sufficient na yung battery power, okay, you have enough power for overtaking mode, tapos siguro mag-a-advise na yung race engineer that you can use the overtaking mode if you want to use it now. Oo, pre, agree ako dyan. Napakalaking bagay ng race engineer dyan sa overtake mode na yan. Kasi kung nagda-drive ka, 300 kilometers per hour, hindi mo na mamamonitor yung mga requirements kung kompleto bago mo gamitin, di ba? Yes, correct. Dapat alam na ni Adami yan. Speaking of Adami, hindi na siya race engineer. Ha? Ano nangyari? Wala, tinanggal na siya ng Ferrari sa pit wall. He's going to supervise yung mga F1 Academy. Yung parang role ni Helmut Marko. Parang na lang, parang binigyan na lang ng posisyon. Wow! Talaga ba? Ganda chika niyan, ha? So sa ngayon, hindi na si Adami yung magiging race engineer ni Lewis Hamilton. Wala pang balita kung sino, pero I think matutuwa yung mga fans ng Ferrari ngayon because of this big news about dito kay Adami. Oo, para ang dami ng gigil na gigil dyan kay Adami. Ang dami ng kapalpakan yan Di ba? Sino kaya ang bagong bibigyan ng death threats ng mga tifosi? Paring Dax, ano naman tong recharge mode? Yung recharge mode is when after using yung boost para lang bumalik ulit sa 50-50 na contribution, kailangan mo mag-recharge. So, hindi siya one time, big time lang nagamit. Pag nagamit mo yun, may chance ka ulit magamit yun. Basta mag-recharge. Kasi kung hindi ka magre-recharge, babagal ka kasi nga mas konti na lang yung binibigay ng battery sa power. So mas babagal yung kotse. Kapag gumamit ka ng boost, gumamit ka ng overtake mode, no choice ka but to switch to recharge mode. Siguro magandang malaman pag nagsimula na yung season kung gaano katagal mag-recharge yung mga ganyan, para mas mabudget ng mga driver kung ilang laps nila ibabudget yung mga boost nila, di ba? Throughout the race. Yes. Curious din ako dyan kung gaano talaga kabilis nagagawa to. That's why it's gonna be very tricky kasi kapag nagamit mo na yung boost mode and overtake mode, sa susunod na straight, naka-recharge mode ka. So, malaki yung chance ng nasa likod mo makapag-counter-attack. Tenga ka nun. Oo, tenga ka nun. Nakatenga ka. Tapos sila nakaipon na, di ba? Nakaipon na ng boost nila. So parang din no? Yung sa Dragon Ball ba, syempre nagpa-power up muna. Pag nagkamehame ka, hindi mo na magagamit sandali yun. Pwede kang umusa ng mga driver doon na nakapag-ipon. Ay, so maganda kasi kanya-kanyang diskarte yan Kailan mo gagamitin, di ba? Kung ikaw yung driver, parang ang dami mong inisip. Correct. Tumatakbo ka na kung kailan ka magbe-brake, kung kailan ka mag-accelerate, tapos iisipin mo pa, ay nakapag-charge na ba ako? Nakapag-boost na ba ako? Tulad nga na sinasabi natin kanina, paring Dax, lalong mas mahalaga ngayon yung role ng mga race engineers talaga. Dapat todo monitor yung mga yan para sasabihin na lang nila, Lando, go na. Bawal na yung mga natutulog sa pansitan ng mga race engineers sa pit wall. Correct. Adami, bye, miss you. Yung magiging dialogue na ng Ferrari ngayon. Boost, boost, boost. Oh no, recharge. Recharge pa pala. Pinagbo-boost na si Leclerc. Hindi pa pala nakaka-charge. So pag nagamit mo na yung boost mo, hindi siya automatic magcha-charge. Imamano-mano mong ilalagay sa recharge mode. Yes, correct. So you have to manually change your engine mode to recharge mode. Sa steering wheel ng isang Formula 1 car, ang nabago doon, yung DRS wala na yon, yung DRS button. Ang pumalit doon yung boost and then yung overtake button.
meron doon na switch, so you have to change na makapag-recharge ka. Oh, So isa na okay, naman okay. yun sa mga dapat isipin ng mga driver. Kasi kung nakapag-boost ka, nakalimutan mong i-switch to recharge, wala kang magagamit. Patay! Parang nakikinita ako na sino kayang unang makakalimot mag-recharge. Kailangan yata mag-Sustagen premium ni Alonzo para hindi niyo makalimutan. Ay, oo nga. No? Sana naman wag si Alonso yung makalimot. Nakakatawa yun. Si Alonso pa yung makalimot. Talagang masi-senior moment na siya pag gano'n. Ba't ayaw mag-boost? Sisigaw si Newey sa sa Aston. Tanga, hindi mo man sinacharge eh. Nakaka-excite tuloy lalo to F1 kasi lahat maninibago talaga mga ngapa lahat eh. Sarap panoorin ng mga first 5 races. The reason why FIA change yung configuration ng mga engines is to really push for sustainable fuel na mabawasan na yung carbon footprint ng mga motorsports. Ang fuel yata ngayon na ginagamit sa Formula 1 is parang biofuel na eh. Hindi na siya yung regular na petrol. Good yan na papunta na sa sustainable fuel ang F1. Pero ang tingin ko, ang gusto ng mga fans, ayaw lang nila na mawala yung tunog na gusto nila sa kotse. Oh, sige, gawin nyo yan. Good yan. Basta, i-maintain nyo yung basta i-maintain nyo yung angas na naririnig namin tuwing kumaandar yung mga kotse. Yun ang dagdag sa enjoyment ng mga fans eh. Oo naman. Kaya nga hindi na sumisikat yung Formula E kasi parang putot lang yung mga tunog eh. Tsaka dun tahimik, no? Dagdag sa dagdag sa yung power eh. Mas mararamdaman mo yung power kung may tunog din eh, di ba? Parang Dax, yung sinasabi mo kanina, naging 50-50 na yung internal combustion power tsaka electric power. So yung engine mismo, nagbago na rin para sa 2026, di ba? Even before, nung hybrid era, yung internal combustion engine pa rin yung dominant. So yung battery is support lang siya for you to be able to overtake and then for you to be able to defend. So ngayon 2026 season, naging equal na yung contribution ng internal combustion, pati na rin yung motor generator unit nila, yung tinatawag na MGU. Pero ngayong 2026, tinanggal na nila yung MGU-H or yung heat kung saan nagre-recharge yung battery mula dun sa exhaust na lumalabas. Yung exhaust na to kasi dumadaan sa turbo, tapos yung nagpapaikot ng turbine doon, tapos yung nag-charge ng battery. Wala na yon kasi unang-una, napaka-complicated. Pangalawa, napaka-mahal. And because ito yung nagiging turn off sa mga bagong Formula 1 team like Audi and Cadillac kasi hindi pa nila masyadong namamaster kung ano yung dapat nilang gawin sa mga MGU-H units nila. Tinanggal na yun ng FIA. Ngayon, para makapag-recharge yung battery, nagmumula na lang siya sa kinetic energy. MGU, yung motor generator unit na kinetic, na lang yung natira for the engine to recharge and para mabalik ulit yung 50-50 contributions ng internal combustion, pati na rin yung battery. In other words, dati, noong 2025, may dalawang pinagmumulan yung pag-charge ng battery ng kotse, di ba? Yung isang power source is from the heat na nanggagaling sa engine. Pwede mong i-transfer yun para gawing electrical energy. Yes, di ba? yes, correct. Tapos, yung isa namang power source is from the movement, from kinetic energy. Ita-transfer niya para maging extra electrical power ng F1. Sa 2026, mga mare, tinanggal na yung isang power source na yon, yung galing H, yung galing sa heat. Ang gagamitin na lang nilang pang-charge ay yung MGU-K na lang na sinasabi nila galing sa kinetic energy. Tulad ng sabi ni Pareng Dax kanina, tuwing magbe-brake at tuwing mag-accelerate, nakaka-recharge yan ng battery ng F1 car. Exactly. Ngayong 2026, hybrid pa rin yung engine. V6 pa rin siya na turbo hybrid. So yung tunog, very similar pa rin kung ano yung tunog ng 2025 na mga kotse. May mga slight differences lang kapag bumitaw na yung driver sa accelerator para may mga naririnig yung mga experts na iba na yung parang tunog doon.
doon. Nevertheless, same internal combustion engine pa rin siya, V6 turbo na 1.6 liter. Meron pa rin siya yung hinahanap na angas ng tunog ng mga F1 fans. Lagi pa Meron pa rin, hinahanap meron yun pa eh. rin. Okay. Malakas pa rin. Kasi ang pinaka-goal naman talaga ng mga motorsports, ma-carry over yung mga bagong technology na to sa road cars na ginagamit natin. Diba? So kung maka-discover sila ng bagong technology na although mas malaki yung battery, mas magaan, pwede nila itong i-apply sa mga road cars. Especially ngayon na uso na yung mga electric vehicles, di ba? Okay. May ano naman din pala yan. Meron din siyang benefit sa public. No? Yes. May mga technology na nadidiscover sa mundo ng Formula 1 na pwedeng i-transfer sa public na vehicles na hindi kailangan Yes. race cars, no? So pasalamat tayo sa mga engineers na to. Kasi that's another topic that we can talk about. Kasi marami na rin mga technology from motorsports, hindi lang Formula 1 ang na-carry over sa public na mga vehicles sa mga road cars. Lalong-lalo na yung mga safety measures. Parang nagiging experimentation stage siya, no, ng mga iba't ibang technology. Tapos merong mga mangilan-ngilan dun sa mga technology na yun na ililipat sa mga pampublikong sasakyan na nagagamit natin. Yeah. Galing. Parang kunyari, siguro yung Haas with Toyota, di ba? Pag meron silang nagawang technology na pwede nilang i-transfer sa mga Toyota natin dito sa kalsada, beneficial para sa atin, hindi lang sa mga Formula 1 cars pala, no? May mga ganung benefit Yeah, pala. exactly. No? Baka isang araw magkaroon ng DRS yung BIOS namin. Ano? Baka sa mga future cars meron na tayong boost na recharge switch. Ito sa NLEX, naka-manual override. Pero BIOS yung kotse mo eh, no? Pero naka-manual override.